Everybody say, praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, sa inyong awa at pag-ibig sa aming buhay. Pinagkalooban niyo po kami ng kaliwanagan at pinagkalooban niyo po kami ng perfect salvation. At maraming salamat sa lahat ng mga favors na inyo pinagkaloob niyo po sa amin since we came, O Lord of God, dyan po sa inyo. Nung dumating kami dyan sa inyo ay napakaraming mga pagpapala na inyong ipinagkaloob po sa amin. Hindi ho namin kayang bibilangin. Kaya pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang aming devotional upang kami magpapasalamat sa inyong kadakilahan, sa inyong awa at pag-ibig hanggang sa kasalukuyan at sa walang katapusan. So Lord Jesus, be with us in thine own mighty way. Bless, O God, our devotional. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Proverbs 8. Proverbs 8:35. Sige po. Praise the Lord. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor from the Lord. Yan. So, sinasabi po dito, sino man ang makasumpong sa akin ay makasumpong ng buhay at siya ay tatamo ng lingap sa Panginoon. Praise the Lord! So, napakapalad ang tao na sino man na makakasumpong sa Kanya dahil unang-una masusumpungan mo ang buhay. Hindi lamang buhay sa physical, kundi lalo't higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kung napakarami na nating masasabi sa buhay natin sa sanglibutang ito na mga kabutihan na ating tinanggap sa Panginoon, ano pa kaya ang mga kabutihan na tatanggapin natin sa kabilang buhay? Sobrang hindi kayang bilangin ang mga pagpapala, hindi kayang bilangin ang mga blessings na ating tatanggapin mula sa ating Panginoong Diyos. Kung baga pa, if we are going to count it, it is more than can be numbered. No? Kung ating bibilangin, higit pa sa kayang bilangin. Kaya sarap at napakapalad natin na nakasumpong sa Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya we have to count our blessings. No? Count your blessings. Sa sobrang rami. Ano natin yan? One by one. No? We have to consider it one by one. Let us count the blessings na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Sometimes people forgot to give thanks to God. They thought that wala silang natatanggap na kabutihan. Minsan, pag hindi mo nakikita yung kaabahan ng iba, hindi mo ma-appreciate yung iyong kalagayan na ikaw ay mas maigi pa dyan sa kanila. Kaya, to God be the glory, sobrang-sobra. And shall obtain favor of the Lord. Itong favor na ito, not favor of man, but favor of the Lord. Pag sinabing favor of the Lord, this is an extraordinary favor from God na ibibigay sa atin pag atin siyang nasumpungan sa buhay natin. Sobra-sobrang blessing. Aside from the life temporal and the life eternal, yung favor ng ating Panginoong Diyos ay tatanggapin natin. Today is my wedding anniversary. No? Ngayong araw na ito ay wedding anniversary po namin
ng mag-asawa. November 17, kinasal po kami 1991. So this is our 29th year in married life, no, sa buhay namin na bilang mag-asawa. So ito yung mapatutuo ko nung nasumpungan ko si Lord Jesus Christ sa buhay ko. I obtained favor from the Lord. No? Isang favor na pasalamatan ko sa Panginoong Diyos, which is worthy to be thankful, no? Na worthy na pasalamatan. Basahin natin ang Proverbs 18:22. Praise the Lord. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. Yan. So tayo na mga kalalakihan, no? Pag tayo ay binigyan ng asawa ng Panginoon, yan ay isang mabuting bagay mula sa Kanya. And we obtained favor for that reason na nakasumpong ka ng asawa sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya since I found Jesus my Lord, many favors, no, I received since I was a single, no? Nung na-assign po ako sa Manila, daming mga favors na pinakita si Lord Jesus sa ministry ko. Hindi ako pinabayaan financially, hindi ako pinabayaan morally, lalot na spiritually. Daming mga miracles na ipinakita ang Panginoong Diyos. Deliverance, healing, itong tinatawag na overcoming temptations or resisting temptations. Isang mga blessings yan. Na sa buhay natin, pag na-resist mo yung mga temptation, na-overcome mo yung mga trials, blessing yan. Bakit? After that, i-reward ka ng ating Panginoong Diyos. So, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos na meron tayong lakas spiritual, meron tayong lakas physical, na nagagawa natin yung tama at mabuti sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya, to God be the glory, until I got married by the grace of God. Minsan, ang iba natatakot. Minsan makarinig tayo ng mga istorya na, ay, mahirap mag-asawa, mahal ang gatas. Ay, mahirap mag-asawa, mahal ang pagpapaaral. Mahirap mag-asawa, mahal ang bigas ngayon, mahal ang ulam. Puro mga negative. Pero kung ang salita ng Diyos ang ating pasalitain, that is blessing, that is favor from the Lord. Praise the Lord. Favor pala yan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya therefore, pag binigyan ka ng asawa, pagbutihin natin. No? Huwag nating hayaan na magkaroon ng problema. Kailangan talaga magmahalan sa isa't isa. No? Ikaw, husband, ibigin mo yung asawa mo. Blessing yan na ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Ikaw naman, asawa, ibigin mo yung husband mo para mag-last kayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. All right. Sa aking experience, no? I'm so thankful to our Lord Jesus Christ for such blessings. Bakit? Basahin natin. Proverbs 19:14. Praise the Lord. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Yan. Bakit naging plural ang fathers dito? O ang father? Bakit fathers? Of course, pag nagkaasawa ka, yung ama ng misis mo, father mo na yun. Maliban pa yung biological father mo. Sa father ko, sa aking biological father,
Naka-inherit ako ng lupa mula sa kanya. Alam mo, nung binigay ng tatay ko yung lupa na yan, dyan sa Matina, even though that is just 75 square meter, but napakinabangan namin ng husto. Sabi niya, anak, pumili ka na dyan sa tapat ng lupa natin. Hatiin mo yan ng 3 bahagi. Kunin mo yung isa. Kasi 3 kayong magkakapatid ang magkahati-hati dyan. Kasi dito na part 4. Kasi 7 kayo lahat na magkakapatid. Naku, parang tumatalon yung puso ko. Na wala man lang ni kusing, wala man lang kahit 5 duling, sabi nila, na binayad na inas ng tatay ko. Binigay. Iba talaga ang mga magulang pag mayroong ipapa-inherit sa anak, 100% absolutely free. Kaya, house and riches are the inheritance of fathers. Yan ang na-inherit ko. How about sa father ng aking misis? Anong na-inherit ko? Malaki. Mas malaking blessing. Anong na-inherit ko sa father niya? Itong ministry. Praise the Lord. Itong ministry na ito, na-inherit ko sa father niya. Kaya sabi ko, sobrang blessings na natanggap ko mula sa ating Panginoong Diyos. Salamat ako kay Lord Jesus. I never expect it na ma-inherit ko yung ministry niya. Not necessarily ano pa man, kundi nilagay ako ni Jesus sa kanyang lugar. I never expect that. It's God's blessing. Tsaka si Pastor Samuel Gabriel, hindi naman niya alam na magkatuluyan kami ng anak niya, na maging father-in-law ko siya. Kasi hindi na niya na-witness, inasal kami ng anak niya. Pero alam na niya na meron kaming relasyon. So, praise the Lord. Blessings talaga ang binigay ni Lord Jesus Christ. Kaya napakaganda. Bagamat iba-iba tayong kasaysayan, pero I am sure of it that if you can find God in your life, you will surely obtain favor. Praise the Lord. Tatanggap ka talaga ng favor mula. And a prudent wife is from the Lord. Naalala ko pa yung, nandun pa ako sa Manila. Nung kasalukuyang demon-possessed, hinaharap ko, hindi basta-basta. Akala ko talagang hindi na ako hihintuan ng masamang espiritu na yon. Hindi naman din ako humiwalay kay Lord Jesus. Yung faith ko kay Lord Jesus, lalo kong pinagtibay. Kasi yun lang ang nakahawak sa akin na magtagumpay. Faith is the victory that overcomes the world. Yun lang ang ano ko. Nung nawala na yung masamang espiritu, si Lord Jesus ang pumalit. Nagsalita si Lord Jesus sa bibig ng tao na possess. Kasi na-cast out na nga eh. Sabi ni Lord Jesus sa akin, anak kong Chito, nakita ko ang iyong pananampalataya. Yung pala, test of faith pala yun sa buhay ko. Ano yun eh? Sunod-sunod na ilang araw, madaling araw, gabi, puro demon possess. Halos yung physical body ko susuko na it is only the spirit, it is only the soul that move. Yun na lang nagmo-move sa inner man ko, yun na lang yung spirituality ko, yung physical ko parang susuko na. It is just the inner man that continue, na nagpapatuloy. Yung pala, sinubukan ako ng Panginoon. Sabi ni Lord Jesus, anak kong Chito, nakita ko na yung faith mo, sabi niya. At in-include niya yung future ng aking misis o maging asawa. Sabi niya, hindi tatagal mula ngayon. Iisahin ko kayo ni Joy. Siyempre, yung pangalan ng misis ko, Joy. Hindi tatagal. Iisahin ko na kayo ni Joy. Sabi ko, praise the Lord. Salamat po, Panginoon, na in-acknowledge mo yung aking pagtitiis para lang ako maging worthy dyan sa iyo. Kaya pag nakasumpong ka sa Panginoon, pagbutihin mo. Huwag mo nang pakawalan.
Pag nakasumpong ka sa Panginoon, just be obedient. Kasi yung favor, nandyan, nakaabang na yan sa buhay mo. Maniwala ka sa hindi ka. Hindi ka ibibiguin ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! So, yun. 1991. Siguro yung kapahayagan ni Lord Jesus at that time, mga nasa 1989 yun. Mga more than almost 2 years bago natupad. O 3 years. By the grace of God. Hindi ko naman akalain na dito ako ilalagay ni Lord Jesus Christ. So, na-inherit ko rin yung blessings ng kanyang papa. Na-inherit ko rin yung blessing ng aking biological parents. You see how God will give you favor using your fathers. Praise the Lord. Ibi-bless ka talaga ng Panginoon. Then, prudent wife is from the Lord. Salamat ako na nagkaroon ako ng asawa na ginamit ni Lord Jesus Christ para maging kapartner ko sa ministry. Maliban dyan sa pag-manage ng aming pamamahay with our children, everything, lahat ng aming ministry. So God bless me with that. Pakibasa po ang Proverbs 19:14. Ay, teka, tapos na pala yan. Proverbs 31. Mahaba-haba ito. 10 hanggang 31. Sige po. Praise the Lord. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands she planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. Wala na yung battery siguro. Sige lang, ipadaan. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the way. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, he shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Yan. Praise the Lord. So, this is a virtuous woman. No? Pag nakasumpong ka ng asawa na katulad na ganito, that is from the Lord. Kaya maganda talaga ang Panginoon ang pipili para sa atin. Kasi i-guide ka ng ating Panginoong Diyos.
Napakaraming ang nagpakita ng motibo, no? Alam mo kasi ang babae, pag ang lalaki ay mabait at gwapo, tapos nasa Panginoon pa, yung mga babae, habulin ka talaga. Praise the Lord. Hindi kay I am bragging. Nangyari yan sa akin sa Manila. No? Pero ang Panginoon ang pumili sa akin kung sino talaga ang magiging mapapangasawa ko by the grace of God. Kaya kayo na mga lalaki, bang wala pa kayong asawa, kung single pa kayo, prayerful ka. Pag ang Panginoon ang magbigay sa iyo ng asawa, maniwala ka. Bibigyan ka talaga ng Diyos na prudent wife. Praise the Lord. Oo. Pero kung ang pag-asawa mo, doon mo nakita yung babae sa nightclub, nako, iiwanan ka niyan. Hahanap niya ng ibang lalaki. Paano? Ikaw, mahilig ka rin ng nightclub. Yung bang kalayawan ba? O kaya nakita mo dyan sa mga bayaran. O kung saan mo siya nakita, habol mo lang sa kanya, yung katawan lang. Walang ka-spirituality. Kaya mapalad tayo na nakasumpong sa Panginoong Diyos. Married ka man or single ka man. Babaguhin ng Diyos ang lahat ang takbo ng buhay natin. Tutuwirin niya ang ating kabaluktutan. Tutuwirin niya ang ating lahat ng mga paraan na hindi maganda dyan sa presensya. Maaayos yung buhay natin. Praise the Lord. Tingnan mo yung buhay ni Brad Bello at saka ni Sister Warren. Bago yan sila nakasumpong sa Panginoon, sobrang yan sila. Halos itatapon na ni Sister Warren yan si Brad Bello sa bintana kasi maliit yung husband niya, mas malaki si Sister Warren. Pag mag-away yan sila, grabe talaga. Pero nung nakasumpong sila sa Panginoon, sobrang labing talaga nila. Maniwala kayo sa hindi. Nandyan na yung hanggang sa kamatayan nila, namatay Sister Warren. Sumunod din si Brad Bello, hindi na nagtagal. Sobrang nila, talagang maayos yung buhay nila. Close na close sila. Pareho sila naglilingkod sa Panginoon. Kaya, ganun po. Pasalamat ako kay Lord Jesus sa 29th wedding anniversary namin. Today, na hindi ko lang akalain na it's been 29 years already. We've been married, no? Diyan sa favor ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Na hindi namin akalain na palaki namin yung mga bata namin. Wala man lang akong naisip na parang pinabayaan kami ng Panginoon. Wala. Hanggang napaaral sila, wala akong naisip na naghihirap kami sa pagpaaral sa kanila. By the grace of God, no? By the power of God. Kaya tayong lahat, huwag humiwalay sa Panginoon. Nandyan yung favor ng Panginoong Diyos. Maniwala kayo sa hindi. Tingnan mo si Pastor Dudong tsaka Sister Helen. Dinispice yan si Pastor Dudong. Sabi ng amo niya dyan sa Yanggorin, Dudong, di ka makapahumanog imong mga anak sa siyempre, tingin niya kay Pastor Dudong, kargador lang doon sa kanyang mga stocks. Inutos-utusan niya magkuha ng mag-drive ng sasakyan niya. Parang akala niya, Hindi niya alam ang Panginoon, kahit ano ka man dito sa mundo. Pag ang Panginoon magpakita sa iyo ng favor, maniwala ka sa hindi. Maggising ka na lang, uy, Lord, 4 of my children, all of them finish college, all of them pass board exam, all of them has already worked. May mga trabaho na. Hindi mo lang yan, favor yan ng Panginoon. Kaya nabaliktad, yung amo niya tuloy, yung mga anak, hindi sila yung mga anak ng amo niya na napakayaman. Hindi nakapatapos ng pag-aaral sa mga bata. Kasi ang mga bata nila mismo, ayaw. Samantalang si Pastor Dudong na hinamak niya, hindi niya alam ang favor ng Panginoon nandyan. Kasi naglilingkod sila kay Lord Jesus with Sister Helen. Kasi si Pastor Dudong, binata pa yan, binata din ako noon. Praise the Lord.
Si Sister Ending din, gano'n. Nung dumating ako sa place, dalaga pa rin yan. Dahil sa kanyang panindigan kay Lord Jesus, nadala niya ang kanyang husband, ngayon, makita mo naman yung favor ng Diyos sa buhay nila. Si Hans, yan pala ay kaedad ng simbahan na ito. Kung paano nasimula ng simbahan na ito, yun ding pag-anak niya kay Hans. Tingnan mo, talented si Hans. No? Blessing talaga. Pag mag-upo na yan dyan sa organ, kahit walang nota dyan, magtugtog yan. Kaya niyang tugtugin yung mga kahit yung mga hearing lang. Kaya sabi ni Mrs. ko, Dad, tingnan mo si Hans, Dad. Ang galing talaga, Dad. Actually, pakinig niya lang yung mga tinutugtog niya, pero nagagawa niya mag-widow. Blessing yan. Favor yan mula sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya tayong lahat, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi talaga niya tayo pinababayaan. Kaya napakahaba nitong verse na binasa ni Sister Joy. No? Napakarami nito. Doon na lang ako sa pinakadulo. Praise the Lord. Kasi grabe yung explanation dito sa ibinigay ni Jesus Christ na asawa mo. Marami. No? Hindi nagpapabaya sa bahay. Madilim pa lang, gumigising na para magluto, para ipakain sa mga bata. Ang husband, hindi na problema. Meron kasing ibang husband na problema sa asawa. Pag umalis yung husband, iba na yung bumibisita doon sa bahay, ini-entertain naman. Ito, reliable dahil may takot sa Panginoon. Praise the Lord. Because of the fear of the Lord, the husband trusted in her. Pwede mo siyang iwanan sa bahay, wala kang iisipin na kung ano-ano, confident ka. That is the blessing of the Lord. Lahat tayo, tinuruan tayo ng Diyos matakot sa Kanya. Kaya both sides, husband and wife, meron tayong trust. Meron tayong pananalig. Pag taglamig, wala naman tayong winter dito. Unlike sa Canada, China, Japan, may mga winter dyan. New Zealand, meron yan. America, meron din, part of it. Hindi ka lalamigin. Bakit? Yung misis mo nag-prepare ng makapal na kumot conforme sa temperature ng season na yan. Pag naman may bintana ka, lalagyan ng kortina yung bintana para hindi papasok yung. Sila lahat yan aasikaso. Pag lunch, dinner, breakfast, sila na lahat. Plano sila lahat ng mga dyan sa bahay. Kaya, what a blessing. Praise the Lord. No? Ganun po. Ang pinaka-importante, takot sa Panginoon. Bakit? Sa verse 30, favor is deceitful and beauty is vain. Huwag tayong magbase dyan sa beauty na yan. Or ano pa man. But a woman that feareth the Lord, yun ang pinaka-importante, yung may takot sa Panginoon. She shall be praised. Pupurihin siya. Give her the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. So, ibig sabihin yan, this is all about blessing from the Lord. So, to God be the glory. Salamat din sa suporta ninyo, Davao Congregation, sa ministry ko. You are my partners in my ministry. At salamat po na sinuportahan niyo ako, kasama ng misis ko, sa paglilingkod namin kay Lord Jesus Christ. And God will bless you more and more habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tatanggap kayo ng maraming mga blessings. Gagamitin kayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian at ikaw mismo, tayo mismo, tatanggap ng favor from the Lord. Kaya yung mga anak ninyo, i-guide niyo sila. Sabihin niyo, anak, pag mag-asawa ka, may plano ka, piliin mo yung taong may takot sa Panginoon. Hindi ka iiwanan yan, hindi yan gagawa ng kalukuhan against sa'yo, at hindi kanya pababayaan. Malalaki man yung anak mo, mababae man yung anak mo, basta may takot sa Panginoon. Ang ituro natin sa kanila. Bakit? Marriage is lifetime. Praise the Lord. Lifetime. Tulad sa buhay ni Brad Paul at saka ni
Sister Maricel. No? Haba-haba na rin yung journey na nila, pero sila, kita mo yung pagmamahala nila sa isa't isa. Lalo't na nakarating sila sa Panginoon, lalo na ma-preserve sila. Praise the Lord! So, if you find God, you find favor. If you find God, you find life. Kaya wala nang kasing tulad pa itong ating pag-discover. Merong awitin I've discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. It was the greatest discoveries when I found Jesus, my Lord. The greatest discovery is not to find Yamashita treasure, but the greatest discovery is to find Jesus, our Lord. You know why? Because both ang ibibless niya sa iyo. Temporal and eternal. Yung favor ng Diyos sa iyo, ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, kung ilang taon kami dyan sa paglilingkod, sa pagkaasawa, 29, matagal-tagal na rin sa Panginoon. Bakit? I came to know the Lord Jesus Christ when I was 16 years old. No? Dumating ako dito sa holy place nung nakita ko si Lord Jesus Christ. So kung babasihan natin, 5 years after, no? I got married nung nandito ako sa Panginoon. 2 years training, then 3 years na-assign doon sa Manila. Then, to God be the glory. Tayong lahat ay na-preserve dahil hindi tayo humiwalay sa Panginoon, panahon ng mga pagsubok, panahon ng mga tukso, kapit tayo kay Lord Jesus Christ kasi yung favor ay talagang hindi niya yan pipigilan. He will not withhold good thing to them that walk upright in His sight. God hath pleasure in the prosperity of His servants. Kaya maglingkod lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Pag nagpa-prosper ka, it's God's pleasure. Masaya ang Diyos. Pag pinagpapala ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag nating isipin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo lahat ng Panginoon. All things work together for good. Tingnan mo yung testimony ni Brad Alan kagabi. Dahil bago siya nabaril, paligoy-ligoy yung kanyang spiritual life. No? Easy-easy. Nung binaril siya at binuhay siya dahil nag-bargain siya kay Lord Jesus, Lord Jesus, buhayin mo lang ako. Maglilingkod po ako sa iyo ng buong puso. Uy, miracle. Dibdib, hindi ka mamamatay. Ulo, hindi ka mamamatay. Paa, hindi ka mapipilay. Kung tingnan mo yung postura ni Brad Alan kahapon, parang walang tinamaan sa baril. Ganun din sa buhay ni Sister Maricel, babalik din yung kamay mo. Normal din yan. Kasi dumaan din yan si Brad Alan ng siminto ng paa. Yung jaw niya, naglock yan. Hindi na yan magkilos. Bumagsak yung jaw niya pag tama sa bala. Sa lakas ng impact. Pero nabalik. By the grace of God. Praise the Lord. Ngayon, may pagsubok sa buhay niya. Dahil, nung pumunta siya ng Santa Cruz, inoperan kagad siya ng trabaho. 20,000 salary per month. Government, trabahante siya, gobyerno, employee. Pero sabi niya, kapatid, nakapagsumpa na ako sa Panginoon na maglilingkod ako sa Kanya. Sa iyo na lang yung trabaho na yan. Salamat sa pag-offer mo. Sinubukan siya. Kung gaano siya kasincere sa kanyang paglilingkod kay Lord Jesus. Praise the Lord. Tapos meron siyang inopen sa akin. Sabi ko, huwag mo nang pasukin yan kasi buhay pa yung asawa mo. Sabihin mo, maghiwalay muna kayo. Friend na lang muna kayo. Sinunod din niya. Praise the Lord. Nag-iyakan daw silang dalawa. Sabi ko, iyak lang kayo. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
Ikaw, hintay ka sa ano ni Jesus. Huwag kang una-una sa kalooban ni Lord Jesus. Kaya, pag nandito tayo sa Panginoon, tutuwirin niya ang lahat nating daan. Bibigyan niya tayo ng perfect peace. No? Bibigyan niya tayo ng perfect na pamumuhay. Kaya, to God be the glory. Tayong lahat, hindi tayo hihintuan sa favor ng Panginoon. Si Brad Edwin din, ganun din. Sa kanyang paglilingkod kay Lord Jesus Christ. No? Kahit may mga pagsubok siya sa mga... Kasi si Brad Edwin, tumalon noon. Hindi ko nga alam na nag-asawa na ito. Hindi ko alam kung sana yung whereabout niya. Bigla na lang sumulpot. Praise the Lord. Doon pala ito naligtas sa Tagum sa panahon ni Sister Nida. Pero it's not too late. May mga pagsubok man sa buhay niya, makita mo naman kung paano siya pinagtibay ng Panginoon. Praise the Lord. At he is very useful in the work of the ministry. At blessed na blessed siya ni Jesus. Yung promotion sa trabaho niya, nandyan. Yung anumang hingiin niya kay Lord Jesus, nandyan. Masaya siya na naglilingkod sa Panginoon. Pag sabihin na sunduin mo ito sila, automatic yan si Brad Edwin. Pag merong mag-request ng mga kapatiran na ganito, ganyan, blessing siya sa buhay ng mga kapatiran. Kaya, hintayin mo lang, Brad Edwin, ang mga favor na nakaabang para sa iyo. Praise the Lord. Tayong lahat. Wala tayong no exempted. Lahat tayo i-bless ng Diyos. Kayo na hindi ko na-mention, kasama kayo lahat. Praise the Lord. Kayo lahat. Lahat tayo. Kaya kapit sa Panginoon, nasumpungan mo ng Panginoon, kapit sa Kanya hanggang katapusan. Kasi sobrang blessings ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. So, I'm so thankful for this day as our 29th wedding anniversary. And I'm so thankful to our Lord Jesus for preserving our married life in Christ Jesus. Ang maganda nito sa aming married life, we both serving God. Pareho kami. Sa preaching ako, yung misis ko naman sa music. Mahirap yung preaching walang music. Kasi ang music John the Baptist. Nahirapan si Jesus kung walang advance party. Kaya si John the Baptist, ginamit ni Lord Jesus as advance party to prepare the way of the Lord. Kaya yung musician natin dito, nag-shift na sila ngayon sa gospel singer ngayon. Gagamitin ito sila ni Lord Jesus pag meron tayong mga krusada. They will be performing, singing together with our brethren. Kasi ang music, advance party yan. Bago ka magbigay ng Word of God, meron ng advance message sa music. Pag tayo mo, susuportahan mo na lang yon, ibigay mo na lang yung kung ano yung leading ni Jesus Christ sa atin. Kaya salamat tayo kay Lord Jesus sa mga favors na ibinigay niya sa atin. Yung mga anak ninyo who are performing here, you are so blessed. Praise the Lord. Kaso, sabi nga ni Sister Maricel, kung kailan pa ako na nagsisimula na sa paglilingkod kay Jesus, kinuha naman nila yung pag-aawit natin sa simbahan. Sabi ko, don't worry. Temporary lang yan. Praise the Lord. Temporary lang yan. Magsasawa din tayo pagdating ng panahon. Kaya, to God be the glory for all the blessings which He bestowed upon us who found Jesus. No? Nakasumpong tayo sa Panginoon, favor and life ang ibibigay niya sa atin lahat. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa umagang ito. Napakabuti niyo po sa aming buhay when we, O Lord of God, found you. Life, O Lord of God, is granted, not only temporal but eternal, and favor is being, O Lord of God, served to all of us. Kaya napakabuti po ninyo sa aming buhay
na dumating kayo sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong hawakan, patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong isustain ang bawat isa ng inyong mga anak, na ang bawat isa na nakasumpong dyan sa inyo. Must, O Lord of God, abide and must continue until the end, because there are more things, O Lord of God, ahead of our future na nakaabang na mga hindi namin kayang i-describe na mga favors, na mga blessings mula sa aming tagapagligtas, mula sa aming Creator. Kaya Lord Jesus, napakadakila niyo po na kayo ay dumating sa amin. Maraming salamat sa grant ninyong 29th year in married life sa buhay namin ni Sister Joy. Marami pong salamat. Kasama ko ang inyong mga Davao congregation who supported the work of the ministry, and not only the Davao congregation but the entire churches na anak ng Maine, na kung saan paano niyo po in-stretch ang inyong kamay sa pagliligtas in different places, in different regions, in different countries, na ngayon ay patuloy niyo po kaming sinusustain, patuloy niyo pong pinipreserve ang bawat couples at bawat singles at bawat children. Tulungan niyo po ang bawat isa na wag lumayo sa inyo. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi, naman hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless the Lord. Thank you.